So maligayang panonood pong muli. So welcome po sa ating panibagong tutorial. Ngayon po ay magdi-demo tayo o magsasimulate tayo ng two-way traffic lights. So ito yung pinaka-complete natin. So na-wire na po natin ito. Tapos bibigyan ko rin kayo ng diagram natin, which is ito po. Yan. So yung sistema po nito, so two-way, so ibig sabihin na dalawang kalsada crossing. So kapag stop yung kabila, halimbawa ito, so mag-go naman yung kabilang road, then mag-slow, then pag nag-stop ulit yung kabilang road, mag-go naman yung kabila. Yan, cycle lang po siya, at saka meron siyang delay between stop and go sa kabila, or yung ating red and green. So ito ay madali lang to, I mean yung oras is maiksi lang para hindi masyadong yung ating mahaba yung ating video. Pero syempre meron yang timer dito at pwede nyo yang habaan kung gusto nyo, based sa yung kapasidad ng inyong mga timer. So medyo weak lang tong ating pulang ilaw dito, pero gumagana po yan. Yan. So yan. Yung ating gamit pala dito is anim na timer relay o delay timers, tsaka isang mechanical relay. Ano lang to, personal na design ko lang to sa emulator. So kung pwede nyo po itong i-develop, depende po sa design, o kung meron pa kayong naisip na kung baga mas safety na paraan. Halimbawa may nag-suggestion, dapat daw sabay yung red, hindi muna siya mamamatayas. Pwede din po yon para mas safety siya. Pero since ito ay personal na design lang natin, ay share ko na lang din sa inyo, at least meron din kayong ideya sa mga sumusuporta po sa ating mga videos. So ganun pa man, pwede din po natin gawin yon, yung magiging sabay yung red bago mag green. Yun nga lang is kapos pa tayo sa mga kagamitan, kaya for now ito na muna. At least meron lang kayong konting overview. Yan, kung gagana yung ating actual na diagram, ito. So basically yung ating yan, meron tayong mga colors dito. So yung green, orange at saka red na naka-indicate na 1, yun yung ating ito dito, I mean yung first set natin. Tapos yung second set is yung ating red 2, green number 2 at saka orange number 2, yun yung ating mga indicator light. Tapos syempre yung ating R, or yung ito R1 natin, which is itong ating mechanical relay. Ito po yon, ito ay 14 pins na mechanical relay, pero dalawang set lang na gamit natin dyan. So kung meron kayong 8 pins ay pwede rin. So ito ay lang po, overview, kasi nga napakahirap pong i-video kasi napakaliit po ng mga numbers ng ating mga relays and timer bases. Pero gaya po ng nauna kong video, yung single lang single na traffic light, so meron po yang mga numbering bawat relay base, at meron din po yang diagram sa mismong device. Ito po. So once na yung mga numbering natin dito ay susundin lang po natin, ay hindi po tayo malilito. Kasi base dito, ito malaki kasi ito 8 pins. Itong input niya, especially itong coil, is number 2 and number 7. Ito ay gamit natin sa T6, which is ito, yan. Meron ding nakalagay dyan 2 and 7. Meron din yan dito sa kanyang base. Ganon din dito sa bawat timer. So ito yung magiging R1 natin na nandito rin sa ating diagram. Ito yung ating T1 o timer 1, T2, T3, T4, T5, at ito yung magiging T6 natin, which is ating timer number 6. So yan. So galing dito sa normally closed R1 papunta sa ating red number 2. So yan, sunod-sunod na po yan. So susundan lang po yung ating mga numbering. Yan, at then pagkatapos nyo pong i-wiring, masuggest ko lang po pala na unahin nyo tong dito, yung mga common, gaya nito, either line to line kayo or line
to neutral. So pag nauna nyo na tong i-wire dito, yan lahat, i-jumper nyo na lahat yan, yung side na to, para at least, especially kung nagpa-practice kayo, gaya nung ako dati, ay palagi akong nasa-short dito, sumasabog siya, kasi nga hindi ko to inuuna. Yan, may tendency kasi na mag-short kapag nakakalito kasi kapag hindi pa natin kabisado yung ating mga gagawin, especially kung tayo ay beginners pa po. Gaya ko dati. So ngayon, yung technique kong isi-share sa inyo, unahin yung i-jumper to lahat, yung mga common wiring dito, at wag nyo nang galawin. Double check nyo, wag nyo nang galawin. Kasi may tendency, once nagwa-wiring na tayo sa area na to, o dito sa area na to, pag nagkamali tayo dito ay mag-short talaga siya. But since naka-jumper na kayo lahat dito, kahit na magkabali-baliktad yan, especially kung syempre nag-aaral pa tayo, hindi naman natin ma-perfect. At least kung magbaliktad yan, hindi lang yan gagana pero hindi siya mag-short. Yun yung pinaka tips ko sa mga nag-wiring ng mga ganitong mga controllers. Either motor controllers, industrial controllers, or mga sarili nyong disenyo. Especially kung ito kasi ay ito na rin yung magiging ladder diagram kung mag-upgrade kayo in advance into PLC programming. Ito at ito din yung i-drawing nyo o ipo-program nyo sa mismong PLC gamit ang inyong mga laptop or computers. So ngayon, pagka na-master nyo na to at gumana na sa simulation ng inyong PLC, ay proceed na kayo nyan sa wiring actual ng inyong PLC device. So ganun lang kapag yan, pag nauna natin to, so meron lang siyang delay from red to green, tapos transfer siya into orange, so yun magiging slowdown niya, then red ulit. Yan, throughout the cycle yung kabilang stop dapat para hindi magkano halimbawa sa actual, no, hindi magka-aksidente yung ating mga sa kalsada. Pero may nagsuggest nga mas maganda daw na sabay muna tong red bago mag green, which is na-observe ko tama naman. Pero yun nga, kapos pa tayo sa ating mga gamit. So update ko lang po kayo once na meron tayong nabili. At least ito ay exercise lang naman to, at hindi talaga to yung actual sa ating kalsada na mismo, kasi nga yung mga advance naman na po yan, mga PLC na po yung gamit. Pero at least po ay meron akong na-share sa inyo. Sana po ay kung gusto nyong matuto ay PM lang po kayo sa akin, message lang po kayo, pati sa ating FB page, pwede nyo po kayong mag-message doon sa Electrician's Guide po. Yan. So muli, maraming salamat po sa panonood. Paki-comment lang po kung mayroon kayong mga suggestions at any videos po na gusto nyong ating itatalakayin. Maraming salamat po muli sa suporta.